Sa isang bansang pagod na sa kabiguan ng hustisya, apat na karaniwang tao ang piniling tagapagdala ng kasalanan ng buong lipunan. Isang itim na banig ang palatandaan. Isang sanggol na walang pangalan ang hukom. At isang sinaunang takure ang sisidlan ng lahat ng kasamaan. Pero ang tanong, kaya mo bang harapin ang multo ng mga lihim na pilit mong kinalimutan? Dahil kapag narinig mo ang iyak ng sanggol sa kalaliman ng gabi, baka hindi na siya humihingi ng tulong. Baka ikaw na ang kanyang susunod na paghukuman. Panoorin mo hanggang dulo. Dahil ang hustisya rito, hindi dumarating sa korte, kundi sa anyo ng apoy, dugo, at isang kwentong hindi mo makakalimutan. Tahimik ang gabi. Tanging langit-ngit ng mga dahon at huni ng kuliglig ang maririnig. Sa ilalim ng malamlam na buwan, naglalakad sina Emil at Berto, magkapatid na magbobote. Bitbit ang sako, maingat silang sumusuyod sa madilim na gilid ng barangay San Roque. Sanay na sila sa gabing lakad. Pero ngayong gabi may kakaiba sa hangin. Parang mabigat. Parang may nakatingin. Berto, naramdaman mo yon? Tanong ni Emil habang humigpit ang hawak sa sako. Tumango si Berto, di na kailangang magsalita. May naroon nga. Sa ilalim ng punong balete, may nakita silang isang bagay. Isang takure. Hindi kalawangin. Kumikinang sa dilim. Gintong takure. Dahan-dahan itong kinuha ni Emil. Mainit ang hawak pero wala namang apoy. Parang bago, bulong niya. Habang tinititigan nila ang takure, biglang bumigat ang paligid. Ang mga anino ng punong kahoy ay parang gumagalaw. Sumipol ang hangin, malamig na parang hinahaplos ang kanilang batok. May amoy na sumingaw mula sa takure. Amoy dugo. Amoy na bubulok na laman. Berto, ibalik natin to. Pero huli na. Lumamig ang lupa. Yumanig ang paligid. At mula sa kadiliman, lumabas ang isang nilalang. Mahaba ang buhok, kulay abo ang balat. Mapuputing mata, walang itim. Mumisi ito at sa ngisi tumulo ang laway na kulay itim. Sa akin yan, bulong ng babae, garalgal ang boses. Napaatras si Emil pero di niya mabitawan ang takure. Parang nakakapit sa balat niya. Parang humihinga. Si Berto, nanginginig na, sinubukang dukutin ang krus sa bulsa. Ngunit wala na. Nawawala. Lumapit ang babae. Hindi ito naglalakad. Parang lumulutang. Habang papalapit siya, naririnig nila ang halakhak ng maraming boses. Boses ng mga bata. Boses ng matanda. Boses ng mga umiiyak. Sa likod ng babae, unti-unting sumulpot ang mga anino. Pawang mga taong walang mukha. Duguan ang kanilang mga kamay. Tila inaabot ang magkapatid. Bakit tayo? Sigaw ni Emil. Hindi atin yan, sagot ni Berto, umiiyak na. Ngunit ang takure, ngayon ay nagbabago ng hugis. Nagiging parang tiyan ng buntis. May umuungol mula sa loob. May kumakatok mula sa loob. Biglang bumukas ang takip. Mula roon, lumabas ang mata. Isang mata na pula at umiikot. Sumigaw si Emil. Ang sigaw niya ay walang tunog. Nanglingid ang mundo. Biglang naging madilim ang lahat. Wala nang buwan. Wala nang bituin. Wala nang hangin. Tahimik. Tapos narinig nila ito. Isang bulong mula sa ilalim ng lupa. Ang ginto ay kabayaran. Ang hustisya ay dugo. At noon lang nila naalala ang kwento ng matandang basurero. Na minsang may nawawalang pamilya sa lugar na ito. Na may gintong takure na di dapat hawakan. Na may babaeng naghihiganti. Na nilapastangan ng mga may kapangyarihan. Na walang hustisya. At ngayon, ang mga walang kasalanan ang pinagbayad. SF Part 1, do you want me to continue this horror story? Ang katawan ni Emil ay biglang tumigas. Parang may malamig na kamay na pumisil sa kanyang puso. Hindi siya makagalaw. Si Berto, napasigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Lumingon siya sa paligid. Wala na ang mga bahay. Wala na ang kalsada. Parang nasa ibang mundo na sila. Isang lugar na puno ng dilim, putik at bulong. Sa kanyang harapan, bumukas ang lupa. May umuusbong na mga kamay. Payat, mahaba ang kuko at kulay abo. Hinila si Emil pababa.
Dahan-dahan. Parang nilulunod sa lupa. Kuya! Kuya Emil, sigaw ni Berto, umiiyak na. Hinawakan niya ang braso ng kapatid. Pero ang balat ni Emil parang apoy na nagielo. Mainit at malamig sa parehong sandali. Ayokong mamatay. Biglang huminto ang paligid. Lahat ng anino ay napatingin kay Berto. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang babaeng aswang ay lumapit sa kanya. Malapit na malapit. Naamoy niya ang hininga nitong amoy asupre at patay na hayop. Isa ka sa kanila, bulong nito. May dugo kang marumi. Nagulat si Berto. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ang babae sa kanyang mata. Ang inyong ama ang unang kumuha ng takure. Siya ang nagsimulang magbenta ng lihim na hindi kanya. Siya ang dahilan kung bakit kami isinumpa. Ngayon kayo ang kabayaran. Biglang nagsimulang sumigaw ang mga anino. Bayaran! 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 Ang takure ay muling nabuhay. Umiikot ito sa ere at mula sa loob ay mailumabas na nilalang. Isang sanggol. Ngunit ang sanggol ay walang mukha. At may sungay. Umiyak ito ng matinis, masakit sa tainga. Napahawak si Berto sa ulo niya, sumasabog ang pandinig niya sa ingay. Ngunit sa gitna ng ingay, may narinig siyang isa pang boses. Mahinahon. Bertoti. Boses ni Emil. Mahina, paos, pero malinaw. Huwag mong hayaang hilahin ka. Alam mong may mas masama pa sa kanila. Yung nasa loob mo. Napatigil si Berto. Parang may apoy na sumiklab sa dibdib niya. Ang mga mata niya unti-unting nagdilim. Parang may alaala siyang binura. Isang eksena ng isang bata. Tumitili. Isang takure na puno ng dugo. At kamay ng batang siya na may hawak na itak. Napaatras siya. Hindi ko to ginawad. Ngunit mumiti ang babaeng aswang. Ginawa mo kahit di mo matandaan. Ang takure ay hindi kayamanan. Ito ay sisidlan ng kasalanan. Ngayon, ikaw ang susunod. Ang paligid ay muling lumamig. At ang lupa ay bumukas muli. May mga nilalang na lumilitaw. Mas malalaki. Mas gutom. Mas galit. At sa gitna ng lahat ng ito. Si Berto. Unti-unting nagbabago ang anyo. Ang balat niya ay nangingitim. Ang mga kuko'y humahaba. Ang mata'y nagiging pula. At sa kanyang isipan. Walang natitira kundi gutom. Gutom sa hustisya. Gutom sa dugo. Sumigaw si Emil. Berto. Lumaban ka. Ngunit si Berto ay hindi na makasagot. Nakatingin lamang siya sa kanyang mga kamay. Hindi na ito kanya. Baluktot. Itim. Punang mga ugat na gumagapang. Ang kanyang hininga ay amoy bulok na laman. Ang mga ngipin ay tila pangil ng hayop. Sa likuran niya, naramdaman niya ang apoy na hindi mainit. Isang apoy na dumudurog sa laman. Berto, hindi ka ito, muling sigaw ni Emil. Ngunit ang tinig ni Emil ay lumulubog sa alon ng sigawan sa paligid. Bayaran! 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 Ang mga nilalang ay palapit ng palapit. Nakaikot na sila. Ang takure ay muling bumuka. Mula roon, lumabas ang isang imahe. Larawan ng kanilang ama. Nakabitin sa puno. Wala ng mga mata. At sa liig nito may nakasulat sa dugo. Anak ng kasalanan. Nanginig si Berto. Lumuha siya. Ang luha niya ay itim. Hindi ko pinili ito, bulong niya. Ngunit may tumawa sa likuran. Ang matandang babae. Ngayon ay nagsisimula ng umusok ang balat. Nagpapalit ng anyo. Isa palang babaylan. Isa sa mga tagapangalaga ng sinaunang kulam. Nagpasya ka na sa unang putol ng laman, sabi niya. Nung pinili mong manahimik, bumalik sa alaala ni Berto ang araw ng sunog. Ang araw na sinunog ang bahay ng matandang albularyo. Ang araw na nakita niyang buhay pa ang matanda. Ngunit pinili niyang tumakbo. Pinili niyang takpan ang kanyang mga tainga. At ngayon, bumalik ito sa anyo ng apoy, dugo at takure. Biglang umilaw ang paligid. Isang liwanag mula sa katawan ni Emil. Hawak niya ngayon ang krus na nawala kanina.
Ngunit ito'y itim. Itim at pumipintig. Mahal kita, Berto, bulong ni Emil. Tayo ay hindi dapat maputol ng kasalanan ng iba. Isinaksak ni Emil ang krus sa lupa. Umuga ang paligid. Sumigaw ang mga nilalang. Nagsimulang matunaw ang mga anino. Ang babaeng babaylan ay napasigaw. Hindi pa tapos. Ang dugo ay may singil. Ngunit isang malakas na putok ang gumising sa paligid. Galing sa takure. At sa loob nito, sumabog ang liwanag. Isang ilaw na sumira sa dilim. Nang magbalik ang tanaw ni Berto, nakaupo siya sa lupa. Tahimik. Si Emil. Nakahandusay. Wala nang buhay. Hawak pa rin ang krus. Wala na ang takure. Wala na ang mga nilalang. Wala na ang dilim. Ngunit sa dibdib ni Berto, may init. May sigaw na hindi niya mailabas. At mula sa kanyang likuran, narinig niya ang pag-iyak ng sanggol. Ang sanggol na walang mukha. At ngayon, siya na ang sisidlan, luminga si Berto. Hinahanap ang pinagmumulan ng iyak. Sa likod niya, sa lilim ng isang nasunog na puno. Nakita niya ang sanggol. Nakabalot sa itim na tela. Nakatayo sa putik. Walang mukha. Ngunit ang iyak nito ay malinaw. Masakit. Parang bawat hibik ay bumabaon sa utak. Napaatras si Berto. Hindi tapos na ito. Pero hindi natapos. Sa lupa kung saan nalaglag ang katawan ni Emil. May sumisibol na ugat. Ugat na kulay pula. Ugat na may mga matang nakadilat. Sumisigaw sa kanyang isipan ang mga tinig. Buhay ang sumpa. Ang katawan ay pwedeng mamatay di. Pero ang kasalanan, minamana. Tumayo si Berto. Dahan-dahan, nanginginig. Lumapit sa sanggol. Hindi na siya umiiyak. Tahimik na itong nakatingala sa kanya. Kahit wala itong mata. Parang alam nito kung sino si Berto. Parang may ugnayan sila. Itinulak ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Binuhat niya ang bata. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagyugyog ng lupa. Ang mga ugat sa paligid ay gumagapang papunta sa kanya. Ngunit hindi siya nasasaktan. Tila tinatanggap siya. Ang mga aninong nawala kanina. Nagsisimulang bumalik. Mula sa mga dingding. Mula sa lupa. Mula sa katawan ni Emil. Ngayon, si Berto ay hindi na tao. Hindi na rin multo. Isa na siyang tagapagdala. Tagapagmana ng lahat ng kasalanan. Ng lahat ng lihim. Ng bawat pagpapabaya. Ng bawat tinakbuhan ng tao. At ang sanggol sa kanyang bisig. Unti-unting nagkakaroon ng mukha. Mukhang pamilyar. Mukhang siya. Tumalikod si Berto at naglakad palayo sa lugar ng sakuna. Tahimik ang kanyang hakbang. Tila walang iniwan. Ngunit sa bawat yapak niya, may sumusunod na ugat. May sumisibol na itim na damo. At sa bawat makasalubong niyang tao, napapalingon ang mga ito. Napapabulong. Napapaurong. Dahil may kakaiba sa mata niya. Hindi pula. Hindi puti. Kundi kulay ginto. Gintong kumikislap gaya ng takure. Nawala na. Pero ang sumpa, ngayon lang nagsisimula sa mga sumunod na araw. Nagbago ang hangin sa barangay San Roque. Ang mga aso tahimik na tumatahol tuwing gabi. Ang mga ibon bihira nang bumalik sa mga punong malapit sa balete. At ang mga matatanda nagsimulang magdasal muli tuwing 12:00 ng gabi. Dahil alam nila, may bumalik. Si Berto ay hindi na muling nakita ng mga taga-barangay. Ngunit bawat 13 gabi, may dumadaan sa eskinita. May hawak na itim na banig. May sanggol sa bisig. At sa mga salamin ng bintana, nakikita ang kanyang refleksyon. Hindi bilang tao, kundi nilalang na hindi masabi kung buhay o patay. Sa mga lumang tala ng barangay, may nabanggit na babaylan. Isang matandang babae na itiniwalag ng mga Kastila. Pinaratangan siyang mangkukulam. At sinunog ang kanyang pamilya sa harap ng simbahan. Ngunit bago siya namatay, isinumpa niya ang mga taga roon. Ang apoy ay babalik sa mga tahanan ninyo.
Ang takure ay mapupunta sa kamay ng anak ng traidor. Sa huli, ang dugo ng katarungan ay hindi dadaloy sa korte, kundi sa mga ugat ng lupa. At ang traidor ay ang ama ni na Emil at Berto. Isang dating sundalong ginamit ang takure para sa pansariling yaman. Ipinagbili niya ang mga gamit na hinugot mula sa kulam. Mga gamit na hindi dapat lumabas sa sagradong lupa. Sa bawat ibinentang gamit may kapalit na buhay. At ang anak niyang si Berto, ang tagapagmana ng lahat. Ngayon, si Berto ay gumagala sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi para maghiganti. Hindi para manakit. Kundi para balansehin. Para magdala ng kapalaran sa mga nagkasala. Isang tagahatid. Isang bagong babaylan na walang templo. Walang awit. Walang dasal. Tanging katahimikan. At isang sanggol na unti-unting nagsasalita tuwing gabi. Mas marami pa sila, Amadi. Mas marami pa ang hindi pa nagbabayad. At sa malalayong barangay, nagsisimula nang mawala ang mga taong dati makapangyarihan. Mga piskal, mga hukom, mga pari, lahat ay natatagpuan sa ilog. Wala nang mata. At sa kanilang dibdib, nakaukit sa dugo, ang takure ay muling isinilang. Isang gabi malayo sa San Roque. Sa isang bayan na kilala sa katahimikan. Nagising ang isang matandang lalaki sa ingay ng palahaw ng pusa. May kumakatok sa pintuan ng kanyang lumang bahay. 3 beses. Mabagal. Mabigat. Pagbukas niya ng pinto, walang tao. Ngunit sa paanan ng hagdan, may nakalagay na itim na banig. At sa ibabaw nito, isang piraso ng papel. Basang-basa ng hamog. Dahan-dahan niyang binasa. Sa anak ng kalaswaan, darating ang bayad. Nalaglag ang papel mula sa kanyang kamay. Tumakbo siya pabalik sa loob, nanginginig. Hinugot ang kanyang lumang rosaryo at baril. Ngunit sa salamin ng aparador, may nakita siyang refleksyon. Isang lalaki na may hawak na sanggol. Nakatayo sa likod niya. Nakatingin. Walang salita. Ang matay hindi gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Pero ang amoy ng sanggol ay naiwan sa hangin. Gatas. Dugo. At usok ng nasusunog na papel. Kinabukasan, natagpuan ang matanda sa loob ng simbahan. Nakaluhod. Nakabukas ang mata. Ngunit wala na siyang kaluluwa. Wala na rin siyang dila. At sa kanyang likuran, nakaukit sa balat ng pader gamit ang dugo. Ang anak ay hindi pwedeng maging ama ng kasalanan. Pero siya ang magiging tagapaghatid nito. Samantala, si Berto ay naroon na sa liblib na bundok ng Hilaga. Tahimik. Nagmamasid. Sa kanyang harapan, nakaluhod ang isang babae. Dating tagapaglingkod sa korte. Tinulungan ang mga may sala. Tinakpan ang mga kaso ng karahasan laban sa mga bata. Ngayon, siya ay nakatali sa puno ng yugo. Ang sanggol sa bisig ni Berto ay nakatingin lang. Walang galaw. Ngunit ang mga mata nito, kulay itim na parang hukay ng walang hanggan, ay naglalabas ng luha. Ang luha ay tumulo sa katawan ng babae. At sa bawat patak, nagsisimula itong umurong. Parang balat na tinutunaw ng panahon. Sumigaw ang babae. Nagmamakaawa. Hindi ko sinasadya. Ngunit walang sagot. Dahil sa mundo ng kulam at hustisyang itinago. Walang lugar ang pagsisisi kung huli na. Bumulong si Berto. Isang panalangin na hindi sa Diyos. Hindi sa demonyo. Kundi sa mga kaluluwang inabandona. Ang dugo ng mahina ay ililigtas ng takure. At ang ginto ay hukay ng hukay sa puso ng mga mapagkunwari. At sa kanyang likuran, marami pa silang nakapila. Mga pangalan. Mga kasalanan. Mga nilalang na akala ay nakaligtas. Ngunit ang takure ay buhay na muli. At si Berto, kasama ang kanyang anak na walang pangalan, ay maglalakad pa. Sa mga lungsod. Sa mga baryo. Sa mga simbahan. Sa mga korte. Tahimik. Walang anino. Ngunit sa bawat patak ng ulan, maririnig ang iyak ng sanggol. At kung marinig mo ito,
Hindi mo na kailangang tumingin pa sa likod. Dahil alam mong ikaw na ang susunod, final chapter, ang sanggol na walang pangalan. Gabi. Malamig ang simoy ng hangin sa paanan ng bundok Banahaw. Sa gitna ng kagubatan may maliit na duyan. Gawa sa pinagtagpi-tagping ugat. Sa loob nito, ang sanggol na walang pangalan ay gising. Tahimik. Nakatingala sa kalangitan. Ang buwan, bilog at pulang-pula. Parang mata ng nilalang na matagal nang natutulog. Sa paligid, naroon si Berto, nakaupo sa itim na batong may lumang ukit. Nagmamasid. Tahimik. Wala na ang takure. Ngunit ang apoy ng kulam ay nasa loob na niya. Ang katawan niya ay may mga marka. Guhit na hindi gawa ng tao. Guhit ng sumpa. Ng kapangyarihang hindi na maibabalik. Lumapit siya sa duyan. At sa unang pagkakataon, ang sanggol ay nagsalita. Boses nitong mahina, halos hindi marinig. Pero malinaw. Bakit mo ako dinala sa mundong ito? Natigilan si Berto. Walang sigaw. Walang galit. Kundi tanong na puno ng bigat. Lumuhod siya. Dahil kailangan kang dumaan dito, sagot niya. Ikaw ang magiging wakas o ang bagong simula. Tumingin ang sanggol sa kanya. Ang mga mata nito ay biglang nag-iba. Isa'y kulay ginto. Isa iitim na parang butas sa langit. Kung ako ang wakas di. Bakit ako sanggol pa rin? Bakit hindi ako lumalaki? Napasandal si Berto sa puno. Hindi niya agad nasagot. Ngunit alam niya ang dahilan. Alam niya ang kasaysayang hindi sinabi. Na ang sanggol ay hindi niya anak. Kundi kaluluwa ng lahat ng inosenteng pinatahimik ng sistema. Mga batang dinukot. Mga sanggol na pinabayaan sa ospital. Mga nawalan ng pangalan. At sa takure. Nagsama-sama sila. Nagkatawang isa. Isang sisidlan. Isang nilalang na hindi kayang lumaki hanggat may natitira pang kasalanan sa mundo. Hindi ka lumalaki, sabi ni Berto. Dahil hindi pa natatapos ang kasalanan. Hindi pa rin nagbabago ang mga tao. Tahimik ang kagubatan. Hanggang sa may narinig silang yapak. 3, 4, 5 lalaki. Mga armadong lalaki. Pulis. Nakatanggap sila ng balita. Isang lalaki daw na may kulto sa bundok. May bata. May kakaibang ritual. Wala silang alam sa takure. Wala silang alam sa kulam. At ngayon, sila ang susunod. Lumapit si Berto sa lilim ng puno. Niyakap ang sanggol. Huwag kang matakot, bulong niya. Dumating na sila. Sa labas ng gubat may putok ng baril. 3, 4, 7. Pagpasok ng mga pulis, wala silang nakita. Walang tao. Walang sanggol. Walang duyan. Pero sa hangin, may amoy ng gatas. May bakas ng abo. At sa gitna ng mga ugat, may nakita silang isang piraso ng papel. Gawa sa balat. May nakasulat sa dugo. Hindi lahat ng sanggol ay isinilang para mahalin. Ang iba isinilang para maghukom. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na namang may maglaho. Tahimik. Isa-isa. Mga taong may lihim. At sa bawat pagkawala, may maririnig na iyak. Isang sanggol. Na walang pangalan. Ngunit may misyon. At sa tabi niya, isang nilalang na minsang tinawag na Berto. Ngayon, siya na ang tagapagbantay ng huling sanggol ng hustisya. Ang wakas ng kasalanan. O ang simula ng mas malaking paghukom. Hindi tunay na natatapos ang mga kwento ng kulam. Dahil ang kulam, gaya ng kasalanan, ay may ugat na lumalalim sa bawat henerasyon. At ang sanggol na walang pangalan. Hindi siya naglaho. Hindi rin siya tumanda. Siya ay naglakbay. Tahimik. Lumulutang sa pagitan ng mga bayan. Sumasama sa anino ng mga nawawalang ulila. Isinasalin ang alaala sa mga batang nakararanas ng paglimos. Ng karahasan. Ng pananamantala. Sa Maynila, isang batang babae na nawalan ng mga magulang ay biglang natutong magsalita ng lumang wikang hindi niya alam. Sa Bicol,
Isang lalaking opisyal ng barangay ay natagpuang nakaluhod sa semento. Nakaukit sa kanyang likod. Isinulat mo sa papel ang kasalanan ng iba, pero itinago mo ang sarili mo. Ang pattern ay malinaw. Hindi ito random. Hindi ito baliw. Ito ay batas. Batas na hindi kinikilala ng korte. Pero sinusunod ng mga kaluluwa. At si Berto. Hindi na siya makikita. Ngunit may mga kwento. Sa Quiapo, may matandang lalaking nakaupo malapit sa simbahan. Nagmamasid habang nagpapahula ang mga turista. Tahimik lang siya. Ngunit kapag tiningnan mo ng matagal ang kanyang mga mata, makikita mong umiikot ang kulay ginto sa loob. Kapag tinanong mo siya kung ano ang pangalan ng bata sa kanyang tabi, sasagot siya ng isang salitang hindi pamilyar. Isang wikang hindi pa naririnig. Ngunit pag uwi mo, maririnig mo ito muli sa panaginip mo. At pagising mo, may marka ka na sa dibdib. Hindi malalim, pero sapat para malaman mo. May nagmamasid. May nagbibilang. At kapag dumating ang huling bilang, hindi ito magiging apoy. Hindi ito magiging baha. Ito ay magiging bata. Tahimik. Nakatingin sa iyo. Walang pangalan. Ngunit dala ang lahat ng pangalan ng mga biktima. At ang tanong niya ay palaging pareho. Ikaw ba'y bahagi ng kasalanan? O tagapagtago nito? Dahil ang hustisya ay hindi laging dumaraan sa batas. Minsan, dumadaan ito sa isang yakap ng sanggol. Na hindi mo na mabibitawan, isang buwan matapos ang huling pagkawala. Sa isang maliit na isla sa Visayas, may batang isinilang na walang umiiyak. Walang hikbi. Tahimik. Nang binyagan, tumigil ang tubig sa gripo. Tumahimik ang mga ibon. At sa litrato ng binyag, may refleksyong hindi mapaliwanag. Sa salamin sa likod ng pari, may lalaking nakasuot ng itim. May dalang sanggol. Hindi siya nakita ng sinuman sa mismong araw. Ngunit naroon siya. At ang sanggol. Parang ginaya ang ekspresyon ng sanggol sa duyan. Walang ngiti. Walang galaw. Ngunit may titig na malalim. Dumaan ang mga taon. Lumaki ang bata. Pero may kakaiba sa kanya. Bawat beses na siya'y umiiyak, may nababasag. Salamin. Ilaw. Relasyon ng mga tao sa paligid niya. Hanggang sa isang araw, nakakita siya ng isang itim na banig sa ilalim ng kanyang kama. Sa gitna ng banig may nakasulat. Wala ka mang kasalanan, pero dala mo ang mga lihim ng dugo mo. Lumapit ang kanyang lola. Nanginginig ang boses. Anak, wag mong galawin yan. May mga bagay na hindi dapat ginagalaw kung hindi mo kilala ang ninuno mo. Pero huli na. Hinawakan na ito ng bata. At sa kanyang palad, lumitaw ang parehong marka. Isang bilog. May mata sa gitna. Kulay ginto. Sa sumunod na gabi, napanaginipan niya ang isang duyan sa gubat. May sanggol doon. At may lalaki sa tabi. Hindi sila nagsalita. Ngunit sa panaginip, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa harap ng apoy. Hawak ang takure. Hindi luma. Hindi bago. Kundi parang siya mismo ang anyo nito. Isang sisidlan. At sa kanyang likod, ang boses ng sanggol na matagal ng tahimik ay muling nagsalita. Marami na akong napaglakaran. Pero ikaw ang huli. Ikaw ang pipili kung ang hustisya ay matatapos. O magsisimula muli. Pagkagising ng bata, basang-basa ang kanyang damit. Amoy abo. At sa kisame ng kanyang silid, may mga salitang nakaukit gamit ang apoy. Ang walang pangalan ay nagkaroon ng tagapagmana. At ang kasaysayan ay naulit sa bawat katahimikang pinipili ng tao. Ngayon hindi na lang si Berto ang tagapagdala. Dahil ang kulam ng hustisya ay may bagong katawan. At hindi na sanggol, kundi isang batang nakangiti sa gitna ng apoy sa bayan ng Dolores. Sa paanan ng bundok na matagal nang pinaniniwala ang banal. May batang lalaki na pinanood ng buong klase habang nakatayo sa gitna ng sunog. Nasa gitna siya ng silid-aralan na nilalamon ng apoy. Ngunit kahit ang kisame ay bumabagsak,
Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nasusunog. Nakangiti lang siya. At sa mata ng mga guro at kaklase. May nakita silang lumang takure sa tabi ng kanyang mga paa. Wala ito roon kanina. At bago pa man dumating ang mga bumbero. Wala nang natira sa paaralan kundi abo. Walang natagpo ang katawan. Ngunit sa isang piraso ng nasunog na pader. May naiwan. Ang apoy ay hindi parusa. Ito ay pagsilang. Sa mga susunod na araw, nagsimulang may dumalaw sa mga bangungot ng matatanda sa bayan. Mga alinggaw-ngaw ng sigaw ng mga batang nawala. Mga tinig na umiiyak. Sumisigaw ng sariling pangalan. Pero palaging natatabunan ng isang boses. Hindi ka pinakinggan noon, pakinggan mo ako ngayon. At sa mga bangungot na iyon, isang batang lalaki ang palaging nakikita. May marka sa palad. May apoy sa likuran. At hawak-hawak. Ang parehong itim na banig. Walang nakakaalam kung sino siya. Pero may isa. Isang matandang babae sa gilid ng bukid. Dating hilot. Dating albularyo. Bulag na ang mga mata. Pero malinaw pa rin ang kanyang alaala. Kilala niya ang marka. Kilala niya ang apoy. Kilala niya ang pinagmulan ng takure. At isang gabi, habang nakaupo siya sa tabing daan, narinig niyang papalapit ang mga yapak. Tahimik. Mabagal. At kahit siya'y bulag, alam niyang may bata sa harap niya. Bumalik na pala ang tagapagmana, sabi niya. Pero hindi ikaw ang inaasahan ko. Tahimik ang bata. Hanggang sa marinig niya ang bulong nito. Isa lang. Malamig. Matigas. Ako ang pinili ng mga tinanggihan. Sa sandaling iyon, namatay ang lahat ng ilaw sa bayan. At sa langit, ang buwan ay naging itim. Walang liwanag. Walang tunog. Tanging isang tinig lang ang naririnig sa gabi. Iyong tinig ng sanggol noon, na ngayon ay may pangalan. Pero hindi alam ng mundo kung ano ito. Dahil ang kanyang pangalan ay hindi sinasabi. Ito ay inyukit. Sa apoy. Sa balat. Sa mga kwento ng takure. At sa puso ng bawat isa sa atin. Na minsang nanahimik sa gitna ng kasalanan. Ito na ang bagong kabanata. At wala nang ligtas. Bago pa man dumating ang Kastila. Bago pa isinilang ang unang simbahan. Bago pa nagkabansa ang kapuluan. May isang bundok na hindi tinatahak. Hindi dahil ito'y delikado. Kundi dahil ito'y sagrado. Doon nakatira ang mga unang tagapangalaga. Mga babaylan. Mga lalaking hindi tinatawag na pari. Mga babaeng hindi ina, ngunit ina ng lupang ito. Isa sa kanila si Dian Lamitan. Babaeng may kapangyarihang makipag-usap sa anino. Nagtatago sa itim na apoy. At tagapag-ingat ng isang bagay. Ang takure ng mga kaluluwa. Ito ay hindi simpleng lutuan. Ito ay sisidlan. Isang ulingang nilikha mula sa abo ng mga sanggol na isinakripisyo ng mga pinuno para sa kapangyarihan. Lahat ng dugo, lahat ng sigaw, lahat ng huling hinga. Ipinanday sa iisang sisidlan. Isinumpa ito hindi upang saktan ang tao, kundi upang balaan sila. Na bawat paggamit sa kasamaan ay may babalik. Ngunit nang dumating ang mga dayuhan, tinawanan ang babaylan. Sinunog ang kanilang aklat. Kinumpiska ang kanilang takure. At ibinaon ito sa ilalim ng simbahan. Pinaniwala ang tapos na ang dilim. Ngunit hindi nila alam. Ang takure ay hindi mo kayang itago. Dahil habang may kasalanan, ito ay laging umaahon. Laging may bagong tagapagdala. At paglipas ng panahon, isa sa mga opisyal ng mga dayuhan ay lumikha ng lihim na samahan. Gumamit ng takure upang hulaan ang gyera. Upang saktan ang kalaban sa hindi nakikitang paraan. Isa sa kanilang linya ay ang ninuno ni Berto. Ang tunay na traidor. Ang unang gumamit ng takure para sa sariling yaman. At ang nagbukas ng lagusan ng kulam pabalik sa mundong ito. Ngayon, ang apoy ay hindi na lang sa takure. Nasa mata na ng mga bata. Nasa panaginip ng mga walang kasalanan. Nasa katahimikan ng bawat tahanang may itinatagong kasalanan.
At habang ang kwento inililimot ng mundo, ang takure ay muling umaapoy. Nag-aabang. Dahil ang kasalanan ay hindi natatapos sa kamatayan. Ito'y ipinapasa. At minsan, isinisilang muli. Sa anyo ng isang bata. Tahimik. Ngunit may ngiti. Ngiting hindi para sa kaligayahan, kundi para sa paghukom. At ang takure ay hindi pa huling beses bubuksan nang muling sumiklab ang apoy sa panaginip ng mga walang sala. 4 na mukha ang sabay-sabay na nakita. Hindi sila kilala. Hindi sila pinangalanan. Ngunit bawat isa may hawak. Itim na banig. Isa ay nasa gilid ng karagatan. Sa isang barangay na binaha ng sariling kasalanan. Ang pangalawa, nasa isang ospital. Nasa kwarto kung saan ipinagpapalit ang pangalan ng mga sanggol. Ang pangatlo, sa loob ng korte. Nakaupo bilang tagapayo ng mga taong walang puso. At ang ika-4, nakaupo sa silid-aklatan ng isang lumang paaralan. Tahimik. Nakikinig sa mga tinig na hindi binigyang boses ng kasaysayan. Sabay-sabay silang tumayo isang gabi ng bagyo. At sabay-sabay nilang binuksan ang mga banig. Sa bawat isa, may nakasulat na pangalang hindi nila alam. Ngunit naramdaman nila ito sa kanilang balat. Parang lumang sugat na muling bumuka. Bakit ako? Ito ang tanong ng isa. Ngunit walang sagot. Tanging apoy sa gilid ng banig. At amoy ng gatas na panis. Biglang umihip ang hangin sa 4 na panig ng bansa. At sa bawat lugar na iyon, may batang sumigaw sa kalaliman ng gabi. Iba-iba ang pangalan. Iba-iba ang edad. Ngunit iisa ang tinig. Nandito na sila eh. Sa silong ng isang bahay sa Tondo. Isang matandang anino ang umiti. Nagbibilang siya ng hibla ng buhok mula sa mga bangkay ng mga nawawalang bata. Isinuksok niya ang isang hibla sa kanyang kulubot na palad. Bumulong. 4 ang banig. Ngunit isa lamang ang makakapili. Ang iba magiging pagkain. Hindi nila alam. Ang bawat banig ay may kwento. Kwento ng trahedya. Kwento ng pandaraya. Kwento ng pananahimik. At kwento ng pagkakait ng katarungan. Ang 4 ay susubukin. Sa apoy. Sa dugo. Sa panaginip. Sa alaala ng mga bata na kinalimutan ng mundo. At sa dulo, isa sa kanila ang magdadala ng takure sa huling yugto. Ngunit ang tanong, sino sa kanila ang tunay na may dugo ng traidor? At sino ang inosenteng isasakripisyo muli? Dahil sa ilalim ng bawat banig, nakatago ang isa pang mukha ng takure. At hindi lahat ng apoy ay galing sa lupa. Minsan, ang apoy ay galing sa puso ng isang batang tinalikuran. At ang sunog ay hindi na mapipigil sa bayang tabing dagat ng San Isidro. Naroon si Lira, 16 na taong gulang. Tahimik, walang kaibigan. At anak ng isang dating kapitan ng barangay na nasangkot sa kaso ng pagnanakaw ng relief goods. Walang napatunayan. Walang nabilanggo. Pero may mga bangkay na inanod sa dalampasigan kinabukasan. Ilan sa mga ito, mga bata. At simula noon, hindi na muling umiyak si Lira. Isang gabi, habang bumabagyo at ang tubig dagat ay umakyat hanggang kalsada. Natagpuan niya ang banig. Bas, kulay uling, may mga hiblang puti at pulang sinulid sa gilid. Nasa harap ng lumang altar sa kanilang bodega. Wala namang may naglalagay ng banig doon. Lumapit siya. Nang hipuin niya, may tumalon sa kanyang alaala. Hindi kanya, kundi ng isang batang umiiyak sa loob ng truck ng relief. May boses na sigaw ng, hindi mo ako tinulungan. Napaurong si Lira, nanginginig. Ngunit sa gitna ng kulog, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa loob ng bodega. May bata sa sulok. Basang-basa. May mga kagat sa leg. At mata nitong puti, walang itim. Pero hindi ito lumapit. Tumingin lang. At bumulong. Tingnan mo sa ilalim ng banig. Dahan-dahan niyang inangat ang sulok. At doon, may lumang larawan. Larawan ng 3 bata. Nakatayo sa tabi ng truck. Isa sa kanila ay hawak ng ama ni Lira. At sa likod ng larawan, may nakasulat sa dugo.
Hindi mo kasalanan. Maliban na lang kung pipiliin mong huwag alamin. Kinabukasan, hindi na makapagsalita si Lyra. Hindi siya pipi. Wala ring sakit. Ngunit sa tuwing bubuka ang kanyang bibig, may amoy ng asupre at bulok na isda. At sa kanyang panaginip gabi-gabi, nakikita niya ang mga bata sa ilalim ng dagat. Hawak-hawak ang kanyang pangalan. Hindi pa siya hinahatol. Ngunit sinusubaybayan na siya. At sa loob ng kanyang drawer, nakasilid na ang takure. Isa palang kopya. Hindi pa gising. Ngunit unti-unti na itong umiinit. At sa liwanag ng buwan, kapag tumingin siya sa salamin, ang refleksyon niya ay hindi siya. Isang batang babae na may basang buhok. At mga mata na puti. Pero nakangiti. Ito ang unang tagapagbanig. Susunod na ang ikalawa, ang sanggol sa Hospital Room 313. Sa Maynila, isang ospital na matagal nang pinabayaan ang bahagi ng ikatlong palapag. Isinara ito matapos ang sunod-sunod na kaso ng nawawalang bagong silang na sanggol. Walang key footage. Walang pumasok, walang lumabas. Pero may mga umuugong na kwento. Na may isang kwarto roon na hindi dapat binubuksan. Room 313. Dito unang naramdaman ni Mauro, isang intern na nurse. Ang kakaibang lamig sa bawat paglipas niya sa koridor. Hindi siya dapat umabot doon. Pero isang gabi, habang nag-rounds, may batang umiiyak. Tinig na manipis. Basag. Galing sa loob ng kwarto 313. Walang sinuman sa ospital ang may susi roon. Pero nang kanyang hawakan ang doorknob, bumukas ito. Sa loob, walang kama. Walang ilaw. Walang pasyente. Tanging isang itim na banig sa gitna ng malamig na sahig. At sa ibabaw nito, isang baby bottle. Puno ng pulang likido. Hindi amoy gatas. Amoy kalawang at luha. Lumapit si Mauro. At sa sandaling hinawakan niya ang banig, bumalik ang alaala. Hindi kanya, kundi sa isang batang babae. Nakahiga sa operating table. Umiiyak. Kinukuha mula sa tiyan ng ina. Ngunit sa halip na dalhin sa nursery, ibinalot sa puting tela. At dinala sa silid na ito. Isinara. Walang pangalan. Walang record. Walang luha ang sumalubong. Tanging katahimikan. At ang huling bulong ng batang iyon. Hindi ako ninais mabuhay pero ginamit pa rin ako. Napaupo si Mauro. Nang magbukas ang ilaw, wala na ang banig. Ngunit nasa kanyang braso na ang marka. Isang bilog na may bitak sa gitna. Parang itlog na napisa. At sa likod ng tenga niya. Araw-araw mula noon. May naririnig siyang tinig ng sanggol. Hindi umiiyak. Kundi bumubulong ng mga pangalan. Mga pangalan ng mga inang pumirma para sa kapalit ng salapi. Mga nurse na nagbulag-bulagan. Mga doktor na tumanggap ng envelope. At siya, kasama sa listahan. Hindi dahil gumawa siya, kundi dahil pinili niyang huwag sumilip. Ngayon, sa tuwing maglalakad si Mauro sa ospital, ang mga ilaw ay kumikidlat. At sa bawat window ng operating room, nakikita niya ang sarili niya. Bilang bata. Bilang sanggol na umiiyak habang binabalot ng mga hindi kilalang kamay. Ang ikalawang tagapagdala ay gising na. At ang ospital ay hindi naligtas. Susunod, dengue ikatlong banig, ang hustisyang itinali sa mesa ng korte, dumating ang araw na pinaniniwala ang hindi darating. Ang apat na tagapagdala ng banig. Lyra, ang tahimik na anak ng dagat. Mauro, ang saksi sa katahimikan ng silid 313. Enzo, ang batang tagapagsalita ng husgado. At Isla, ang tagapag-ingat ng mga lihim ng kasaysayan. Ay sabay-sabay na nagising sa parehong panaginip. Isang kagubatang itim ang lupa. Walang langit. Tanging liwanag ay galing sa apoy ng apat na takure. Nakapwesto sa apat na sulok ng isang hugis bilog na altar. Sa gitna, nakaupo ang sanggol. Hindi na sanggol ang anyo, kundi katawan ng bata, ulo ng matanda, at mga mata ng lahat ng kaluluwang pinatahimik. Nagsalita ito.
Hindi sa bibig, kundi sa loob ng isipan ng apat. Ang takure ay hindi sisidlan ng kapangyarihan. Ito ay salamin. At kayong apat kayo ang huling pagsilip ng mundo sa sarili nitong kasalanan. Nagliyab ang bawat banig. Tumindig ang apat. Naramdaman nila ang bigat ng lahat ng kaluluwang nakadikit sa tela. Lira, nakita ang dagat na hindi siya nilunod, pero nalunod ang iba. Mauro, narinig ang iyak ng lahat ng sanggol na isinakripisyo para sa kaginhawaan. Enzo, hinawakan ang papel na minsang pinirmahan ng walang tanong. Isla, binuksan ang lumang aklat na tinahi mula sa balat ng mga naiwang kwento. At sa huling pagkakataon, tinanong sila ng nilalang sa gitna. Katarungan ba o kapatawaran? Tahimik. Walang sumagot. Hanggang sa isa-isa nilang inilapag ang kanilang mga banig sa harap ng apoy. At sabay-sabay nilang sinabi, hindi kami pipili para sa mundo. Hayaan ang mundo ang pumili kung kanino siya luluhod. Sumigaw ang hangin. Sumiklab ang apoy. At sa gitna ng liwanag, ang apat na banig ay naging abo. Ang apat na tagapagdala. Naglaho. Hindi patay. Hindi buhay. Kundi naging bahagi ng kulam. Ng alaala. Ng kasaysayan. At mula noon, ang takure ay hindi na muling nakita. Ngunit sa bawat lungsod, sa bawat barangay, sa bawat lugar kung saan may sigaw na hindi pinakinggan, may apat na aninong dumaraan sa gabi. Tahimik. Walang pangalan. At kapag narinig mong may sanggol na umiiyak sa di inaasahang lugar, huminto ka. Makinig. Dahil baka hindi siya humihingi ng tulong. Baka siya na ang humuhusga. Dahil minsan ang pinakamatinding parusa ay ang pagbabalik ng alaala. At ang takure ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Ito'y nag-aabang lamang. Sa susunod na pagsisinungaling. Wakas.